Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa araw ng March 8, 2026. Sa pagbukas ng iyong mga mata sa magandang umagang ito ng March 8, mararamdaman mo ang isang napakatatag at malalim na koneksyon sa lupang iyong kinatatayuan na magbibigay sa iyo ng sapat na katuwiran upang harapin ang anumang pagbabago sa iyong kapaligiran. Ang mga planeta ay nagkakaisa upang bigyan ka ng isang pambihirang pasensya at mabusising pag-isip na magagamit mo upang ayusin ang mga aspeto ng iyong buhay na tila nawawala sa tamang hulma nitong mga nakaraang araw. Huwag kang magmadali sa iyong mga desisyon dahil ang tunay na kagandahan ng iyong tagumpay ay matatagpuan sa iyong kakayahang maghintay at kumilos lamang kapag ang lahat ng mga detalye ay nasa ilalim na ng iyong maingat na kontrol at pagsusuri. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong pagiging maaasahan at ang iyong husay sa pagpapanatili ng kaayusan ay lubos na mapapansin ng iyong mga kasamahan at mga nakatataas. Mapapansin nila ang iyong dedikasyon sa pagtapos ng bawat gawain ng may mataas na kalidad. Kaya naman asahan na ang iyong mungkahi tungkol sa mga usaping pananalapi o pagpapaganda ng opisina ay hihilingin ng may sapat na pagkilala sa iyong galing. Huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong kakayahan sa paghawak ng mga material na bagay at mga mabusising proyekto dahil ang iyong matatag na paraan ay sadyang kailangan upang matiyak na ang inyong mga mithiin ay magbubunga ng kasaganaan sa bawat sandali. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat bahagi ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na nagbibigay ng tunay na kapanatagan at hindi sa mga panandaliang luho lamang. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na investment na may kinalaman sa lupa, pagkain, o mga kagamitang pambahay na nagtatagal ng maraming taon. Ngunit kailangan mong maging mabusisi sa bawat dokumento bago mo ibigay ang iyong buong tiwala. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang paglalaan ng sapat na halaga para sa iyong sariling seguridad ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso at katiyakan na ang iyong yaman ay nasa isang matibay na kalagayan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan para sa Taurus ay nasa isang yugto ng matamis na pagkakasundo at malalim na pagpapahalaga sa mga simpleng kagalakan ng buhay kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang masarap na pagkain o ang pagsasaayos ng isang komportableng lugar para sa inyong pag-uusap ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama ngayong araw. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong mahinahong aura at ang iyong pagiging matatag ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may malalim na karakter at marunong magpahalaga sa tunay na ganda ng isang payapang pagsasama sa ilalim ng isang bubong. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong leeg at lalamunan na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong matinding pagtutok sa mga gawain sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga sariwang pagkain at mga sandali ng katahimikan sa gitna ng kalikasan upang mapanatili ang iyong ningning habang tinatapos mo ang iyong mga obligasyon ng may sapat na lakas at sigla. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapabuti sa iyong paghinga o ang simpleng pag-upo sa ilalim ng isang puno upang namnamin ang sariwang hangin ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatibay sa iyong buong sistema. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapagtanggol ng kaayusan at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising payo upang mahanap ang seguridad sa kanilang buhay. May isang kakilala o kapamilya na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magkakaroon ng mas maayos na sistema sa kanilang pamumuhay, at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng bagong direksyon. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa paghahalaman, pagluluto, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa bawat aspeto ng iyong orihinal na likha. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga nakagawiang pamamaraan lamang. Bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo sa sining na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan.
Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kagaanan at saya sa pakiramdam ng marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang mahusay na tao. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na usapin tungkol sa mga kagamitan sa bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama sa loob ng inyong tirahan. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat hamon. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may malawak na kaalaman. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong bakuran o bumili ng mga kagamitan na magdadala ng higit na kagandahan sa iyong paligid, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa agrikultura, sining, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong matigas ang ulo o ang pagtanggi sa mga bagong ideya upang hindi ka makagawa ng pader na maglalayo sa iyo sa mga bagong pagkakataon na maaaring magpabilis sa iyong pag-unlad sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong paninindigan at ng iyong pagiging mahinahon sa pagtanggap sa mga mungkahi ng iba ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng lahat. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pakikipagsapalaran. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo sa maghapon. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap mayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa iyong mga ari-arian o mga obligasyon sa trabaho. At siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng bawat datos. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-aayos ng iyong mga kagamitan. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod.
Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad at kagalakan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo sa bawat sandali. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 6, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay luntiang berde o pastel na rosas na sumisimbolo sa pag-unlad at pagmamahal. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagluluto ng isang masustansyang pagkain, ang pagdidilig ng mga halaman sa iyong bakuran, o ang mabusising paglilinis ng iyong mga kagamitang pilak upang muling mahanap ang iyong kagalakan at sigla sa buhay.